Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po ay samahan niyo ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At salamat na sa umaga pa lamang ay kinakatagpo na natin ang ating Panginoon. Bago tayo mag-umpisa, samahan niyo po akong manalangin. Minamahal naming Diyos Ama sa langit, salamat pong muli at narito kami ay mag-aaral ng iyong salita. Pangunahan mo po ang iyong lingkod at maunawaan at maintindihan namin ang bawat salita mo na aming pag-aaralan ngayon. Di lang namin po ito marinig, kundi sa puso at ipamuhay. Samahan mo po ako, Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, dun po sa Numbers, chapter 9, verse 2, napag-aralan na po yung tungkol sa Pasko. Ulitin ko lang po sa English, ang Pasko ay Passover, na ibig sabihin nga po ay isang kapistahang Kristiyano. Ipinagdiriwang nito ang pagkakaligtas ng mga Ebreo mula sa Ehipto. So, ngayon naman po, ang pag-aaralan natin ay sa Numbers, chapter 9, verse 6 hanggang 14. Ang title po nito ay The Case of Unclean Man, Should They Keep Passover? Basahin ko po. Verse 6. At may mga lalaki na mga marurumi dahil sa bangkay ng isang tao na anupat hindi nila na ipagdiwang ang Pasko ng araw na yaon. At nagsiharap sila kay Moises at kay Aaron ng araw na yon. Verse 7. At ang mga lalaking yaon ay nagsipagsabi sa kanila, kami ay marumi dahil sa isang bangkay ng isang tao. Bakit kami ay masasansala na anupat kami ay huwag maghandog ng alay sa Panginoon sa kanyang kaukulang panahon na kasama ng mga anak ng Israel. Verse 8. At sinabi ni Moises sa kanila, maghintay kayo upang aking marinig ang ipag-uutos ng Panginoon tungkol sa inyo. Verse 9. And the Lord spoke to Moses saying, verse 10, salitain mo sa mga anak ng Israel na iyong sabihin, kung ang sino mang tao sa inyo o sa inyong salit-saling lahi ay maging marumi dahil sa isang bangkay o masumpungan sa isang paglalakbay ay kanyang ipagdiwang din ang Pasko sa Panginoon. Verse 11. Sa ikalawang buwan ng ikalabing-apat na araw sa paglubog ng araw ay kanilang ipagdiriwang. Kanilang kakanin na may mga tinapay na walang libadura ang mga gulay na mapait. Verse 12. Wala silang ititira na yaon hanggang kinaumugahan. Nisisira ng buto na yaon. Ayon sa buong palatuntunan ng Pasko ay kanilang ipagdiriwang. Verse 13. Datapwat ang lalaking malinis at wala sa paglalakbay at hindi magdiriwang ng Pasko ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan sapagkat siya'y hindi naghandog ng alay sa Panginoon sa kaukulang panahon. Ang taong yaon ay magtataglay ng kanyang kasalanan. Verse 14. At kung ang isang taga-ibang bayan ay makipamayan sa inyo at ipagdiriwang ang Pasko sa Panginoon ayon sa palatuntunan ng Pasko at ayon sa ayos ay gayon gagawin niya. Kayo'y magkakaroon ng isang palatuntunan maging sa taga-ibang lupa at maging sa ipinanganak sa lupain. So, nabasa natin ang kaso ng unclean man ay sumagot ang Panginoon kay Moises na pwede naman silang magdiwang ng Pasko. At dito nga po ay maibinigay na rules ang Panginoon sa verse 11 at verse 12. So, napakinggan din natin ang taong malinis sa verse 13. So, dito ipinakita ng Panginoon ang kanyang walang katumbas na biyaya sa paggawa ng mga probisyon para sa sitwasyong yaon. Sa pamamagitan ng paghiwalay ng malinis mula sa marumi ay kailangang mapanatili. Binigyan ng Panginoon ang kanyang mga tao ng paraan upang sundin ang batas ng Pasko at ang Panginoon pagkatapos ay nagdagdag ng babala sa talatang 13. Sinabi niya, ngunit ang taong malinis at wala sa paglalakbay, gayon pa man ay nagpabaya na ipinagdiwang ang Pasko, that man will bear sin. So gayon din po sa atin ngayon, hindi natin dapat nakakalimutan ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. So sabi nga, ang Passover po ay isang celebration of God's gift of freedom. So kailangan hindi natin po nakakalimutan yan. So sa mga taong hindi po tumanggap or kumilala sa Panginoong Jesus sa kanyang ginawang pagliligtas ay hindi sila makakasama, walang bahagi at hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kagaya nga po ng pangako ng Panginoon. So kagaya din po ng taong malinis na wala sa paglalakbay, hindi niya binigyan ng halaga ang Pasko na ipinag-uutos ng Panginoon na kanilang gaganapin. Sabi nga doon, siya ay
maghihiwalay sa kanyang bayan at siya ay magtataglay ng kasalanan. So basahin ko po yung Luke chapter 22 verse 13. Si Jesus ay nagkaroon po ng huling hapunan kasama ang kanyang mga disipulo. Sabi po sa verse 13, at nagsiparaon sila at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. Verse 14, at nang dumating ang oras ay naupo siya at ang mga apostol ay kasalo niya. 15, at sinabi niya sa kanila, pinakakahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskwang ito bago ako maghirap. Verse 16, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakanin hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. So yun lamang po at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa amin sa pagninilay-nilay ng kanyang salita araw-araw dito sa Tinapay Mula sa Langit. Iiwan ko po ito sa inyo. How does the Lord lead us? Lead His people today. God speaks to us by His word. He tells direct, encourages, advises, commands, informs, reveals, and exhorts us to live His way. The Spirit takes His word and applies it in our heart. He awakens the response in us and leads us to put into practice. So let us pray. Dear Father in heaven, salamat po sa lahat ng inyong ginawa para sa amin at ipinakita ang inyong sarili bilang isang banal at makapangyarihan Diyos na makapagliligtas sa amin sa kamay ng maniniil. Naniniwala kami na si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. Pumasok ka sa aming puso at patawarin mo kaming lahat sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami at pagilingin, puspusin mo po kami ng iyong banal na espiritu na inilaan para sa lahat ng nananalig sa iyong anak na si Jesucristo. At tulungan mo po kaming sumunod sa iyo sa lahat ng araw ng aming buhay upang hindi na kami maging alipin ng kasalanan. At nawa ang bawat anak mo na nawalay sa iyo ay ma-restore pong muli ang kanyang relasyon sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Elder Ellen po ng CRC Makati ang inyong nakasama ngayong umaga. God bless you all and see you tomorrow, same time. Thank you.